Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ordinaryong Pilipino dahil makikita umano sa kanilang pagsusumikap ang tunay na diwa ng kalayaan. Ito ang inihag ng Pangulo kasabay ng paggunita sa ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan kahapon. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Let Narciso. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-126 na Araw ng Kalayaan. Pinangunahan ng Pangulo ang pagtataas ng bandila ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal sa Rizal Park sa Maynila. Kasama ng Pangulo sina First Lady Liza Araneta Marcos at mga anak na sina Congressman Sandro at Vinnie Marcos. Pagkatapos ng pagtataas ng bandila at panunumpa sa watawat ng Pilipinas, inawit sa okasyon ang Bagong Pilipinas Hymn at binigkas rin ang panunumpa sa Bagong Pilipinas. Sunod na nag-alay ng bulaklak si Pangulong Marcos sa bantayog ng Pambansang Bayani. Sa kanyang mensahe ngayong Independence Day, sinabi ng Pangulo na makikita ang diwa ng kalayaan sa araw-araw na pakikibaka ng mga ordinaryong Pilipino na humaharap sa iba't ibang hamon sa pamamagitan ng sipag, tapang at lakas. Kinilala nito ang pambihirang katangian ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda na nagbibigay ng pagkain, dedikasyon ng mga guro sa paglinang sa future generation at ang katatagan ng mga sundalo para maprotektahan ang teritoryo. Nagpaalala naman ang Pangulo sa mga Pilipino na bilang tagapagmana ng kalayaang tinatamasa ngayon, tungkulin ng bawat isa na pangalagaan ito at tiyaking hindi kailanman magpapatinag sa banta ng pananakop at pang-aapi. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapang, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Mga kababayan, tayo ang muka ng bagong Pilipinas. Sa sarili nating pamamaraan, maaari tayong maging bayani ng ating makabagong panahon. Gamitin natin ang ating dunong at sipag sa bawat gawain. At ang pinakamahalaga, maging mapakumbaba, mapagmahal sa bayan at marangal tayo sa lahat ng oras. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. From reyna ng aliwan to global stage. Ganyan ang naging journey ng ilan sa mga ipinagmamalaki nating reyna ng aliwan sa loob ng 20 taon. Kung sino-sino ang mga dating reyna ng aliwan na sumabak sa national at international pageants, kilalanin sa Aliwan Fiesta Report na ito. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ilang reyna ng aliwan na rin ang gumawa ng pangalan sa loob at labas ng bansa. Mula sa pagiging kinatawan ng ipinagmamalaking pista ng kanilang bayan o syudad hanggang sa pagiging pambato ng Pilipinas sa international pageants. Kabilang na nga riyan si Reyna ng Aliwan 2008 Mary Jean Lastimosa ng Kadayawan Festival. Ang Davavenia Beauty nakapasok sa top 10 ng Miss Universe 2014 na ginanap sa Florida. Nagpasiklab din sa Miss Universe stage noong 2019 sa Atlanta, Georgia, si Reyna ng Aliwan 2015 second runner-up Gazini Ganados, kung saan naiuwi nito ang Best in National Costume Award. Gumawa naman ng kasaysayan si Reyna ng Aliwan 2006 first runner-up Carla Paula Henry nang maging kauna-unahang Pinoy at Asyano na kinoronahan bilang Miss Earth 2008.
At taong 2014, naging ikalawang Filipina na itinanghal na Miss Earth si Reyna ng Aliwan 2013, Jamie Herrell. Miss Echo International Crown naman ang hawak ni Reyna ng Aliwan 2016, Cynthia Tomala. Ang beauty queen turned actress, ang first ever Filipina na nakasungkit ng naturang pagkilala noong 2018. Historic win din para kay Reyna ng Aliwan 2015 first runner-up Alexandra Faith Garcia nang maging kauna-unahang Pinoy ito na nanalong Miss Aura International taong 2021. Habang umabot naman sa top 15 ng Miss Globe Pageant 2022 na ginanap sa Albania ang Tacloban Beauty at Reyna ng Aliwan 2018 na si Chelsea Fernandez. Naging pambato rin ng Pilipinas sa Miss Supranational 2015 si Reyna ng Aliwan 2011, Rojalie Katakutan. Habang ilan pa sa mga naging kandidata ng Miss Universe Philippines ay sina Reyna ng Aliwan 2014, Steffi Rose Aberastur na itinanghal bilang second runner-up taong 2021. Gayun din ang mga produkto ng Aliwan Fiesta Digital Queen na sina Hannah Zarzoso at Maika Cabling Martinez. At kamakailan lang, si Reyna ng Aliwan 2017 second runner-up Maria Atisa Manalo ay kinoronahan bilang Miss Cosmo Philippines sa nagdaang Miss Universe Philippines 2024. Sa June 29, makikilala na natin ang magiging bagong Reyna ng Aliwan na siyang papasahan ng corona ni reigning Queen Kiara Leon Wellington. Target namang tapusin ng Department of Budget and Management o DBM ang pag-aaral sa pagtataas ng sahod ng mga government employees hanggang sa katapusan ngayong buwan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Tatapusin na ng Department of Budget and Management o DBM ngayong buwan ang pag-aaral sa posibleng taas sahod para sa mga government workers. Ayon sa DBM, nagpapatuloy na ang kanilang compensation and benefit study at inaasahan itong maisapinal sa katapusan ng Hunyo. Masusing pinag-aaralan din umano ng DBM ang iba pang aspeto ng kasalukuyang sistema ng pasahod tulad ng sweldo, benepisyo at allowances. Sa kabilang banda, handa umano silang suportahan ang implementasyon nito sa oras na maaprubahan upang masiguro ang competitive at equitable compensation package ng civil servants. Dagdag pa ng kagawaran, layon din itong mapahusay ang kapakanan at productivity ng mga manggagawa sa gobyerno at para maibsan ang epekto sa kanila ng patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala ay pinasasama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga buntis at nagpapa-breastfeed na mga ina bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang mga detalye pa sa balitang yan alamin sa report ni Millie Borja. Pinasasama ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga buntis at mga nagpapa-breastfeed na ina sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa Presidential Communications Office, ginawa ng Pangulo ang direktiba kasunod ng panukala ng Department of Social Welfare and Development na magbigay ng cash grant para sa unang 1,000 araw ng mga sanggol. Layo nitong masiguro na matutugunan ang health needs ng mga ina at maiwasan ang malnutrisyon ng mga anak. Inatasan ni Pangulong Marcos ang DSWD at National Economic and Development Authority o NEDA na mag-report sa kanya ng kinakailangang adjustments para sa expansion ng 4Ps program. Nasa 80 mga pamilya na nakaligtas sa Masara landslide ang bibigyan naman ng bagong bahay sa pamamagitan ng balayanihan sa Davao de Oro. Ang mga detalye tutukan sa report ni June Soter. Naging matagumpay ang ginawang groundbreaking at blessing ceremony sa Balayanihan Build for Masara Landslide Survivors doon sa Barangay Panibasan, lungsod ng Mako, Davao de Oro noong Hunyo 10, 2024. Pinangunahan mismo nila ni Deputy Secretary General Soponius Punyong Gabonada Jr., ang representante ni House Speaker Martin Romualdez, Davao de Oro 1st District Representative Maricar Zamora, Vice Governor GB Tyron Uy, Papa Gov Arturo Uy, Tingog Party List at mga local officials ng Mako ang ceremonial groundbreaking para sa tatayong 80 na bahay para sa mga landslide survivors. Ang nasabing programa, inisyatibo nila Balayanihan na Program Director Vice Governor Tyron Uy, Balayanihan Resource Manager Congresswoman Maricar Zamora kasama ang mga partners dahil sa pag-alala nila sa mga survivors sa Masara
Masara landslide na hanggang ngayon nakatira pa rin sa Tent City kung saan 4 na nagka-heat stroke at 1 ang namatay. Aabot naman sa 10 milyon ang nakalaang pundo para sa itatayo na 80 na bahay. Pinasalamatan naman ni Congresswoman Zamora si Speaker Martin na siya ang major sponsor at iba pang mga generous civilians. Personal na binigay ni DSG Gaburada ang 3.5 milyon na cheque kasabay ng ceremonial signing at groundbreaking sa Balayanihan Build. Inaasa naman na matatapos ang bagong mga bahay sa loob ng 2 buwan. Mula sa Action Radio Davao, June Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Pinakawalan naman sa Leyte ang 2 Philippine Eagle na mula Mindanao upang maparami pa ang populasyon nito na tinuturing na critically endangered species na. Ang mga detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Angelica Cosme. 2 Philippine Eagle ang makakawalan sa Leyte upang maparami ang kanilang populasyon. Dinala ang pares na agilang sina Uswag at Carlito na critically endangered eagles sa barangay Kabagna sa Burawin, Leyte. Ayon kay Dr. Jason Ibanez, Director for Operations ng Philippine Eagle Foundation Program, ito ang unang pagkakataon na naglipat ng agila mula Mindanao pa Visayas. Layon-anin nitong ma-reintroduce ang populasyon ng nasabing mga agila sa ancient nesting site sa Mount Anonang Lobby Key Biodiversity Area. Rescued eagle sina Uswag at Carlito nakapwa sumailalim sa rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center. Nasagip ang 3-year-old male eagle na si Uswag sa paanan ng Mount Apo sa Davao City noong 2023 matapos magtamo ng bullet injuries. Habang ang babaeng agila namang si Carlito ay 5 taong gulang at nasagip mula sa Trento sa Agusan del Sur noong 2022 dahil din sa tama ng bala ng baril. Sinabi ni Ibanez na balak pa nilang magpakawala sa Leyte ng 18 wild-reared eagles mula Mindanao sa susunod na taon. Noon pang 2007, huling nakakita ng pares ng agila sa Leyte at may isa namang namataan sa lugar noong 2012 bago tumama ang Typhoon Yolanda noong 2013. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Napabilang ang nasa 65 mga higher education institutions sa Pilipinas sa top 300 most innovative universities ng World Universities with Real Impact o WURI ranking ngayong taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pasok ang 65 higher education institutions o HEI sa Pilipinas sa top 300 most innovative universities in the world ranking ngayong taon. Lubos na mas mataas ito kumpara sa 44 na nakapasok sa 2023 World's Universities with Real Impact o WURI rankings. Batay pa sa survey, lumalabas na isa ang Pilipinas sa mga pinakamahusay na bansa dahil sa halos 20% na nakapasok na HEI sa 12,000 entries sa buong mundo. Ayon kay Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera III, pinapakita nito ang lumalakas na global competitiveness ng mga universidad sa Pilipinas. Dagdag pa nito, patuloy ang komisyon sa pagpapalawig sa Philippine HEI internationalization efforts, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang WURI ay isang ranking system ng Organizing Committee ng Hanseatic League of Universities na nag-evaluate at nagra-ranking sa mga nagiging kontribusyon ng mga universidad sa lipunan. Ilan nga sa mga napabilang ay ang Our Lady of Fatima University, St. Mary's University of Bayumbong, St. Paul University Philippines, Technological Institute of the Philippines at marami pang iba. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng Filipino-American hurdler na si Robin Brown ang gintong medalya sa Royal City Inferno Track and Field Festival na ginanap sa Canada. Dahil dito, mas lumaki pa ang tsansa ng atletang makapasok sa 2024 Paris Olympics. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Millie Borja. Palaki ng palaki ang pag-asa ng Filipino-American hurdler na si Robin Brown na makapasok sa 2024 Paris Olympics. Matapos nitong makasungkit ng gintong medalya sa Royal City Inferno Track and Field Festival na ginanap sa Canada. Nakapagtala si Brown ng 57.15 seconds sa women's 400-meter hurdles. Tinalo nito ang Canadian bets na sina Mary Frederick Pauline na nakapagtala ng 58.7 seconds para makuha ang silver at si Rain Rodriguez with 58.94 seconds para naman sa bronze.
Sa kasalukuyan, nasa 40th na pwesto si Brown sa Olympic qualifying ranking ng nasabing event at kailangan niya itong mapanatili hanggang sa katapusan ng buwan upang makapasok sa Summer Games. Maliban kay Brown, nasa contention din ang isa pang film hurdler na si Lauren Hoffman na kasalukuyang nasa rank 32 sa women's 400-meter hurdles. Sa kasalukuyan, ang Tokyo Olympics veteran na si EJ Obiena pa lamang ang may secured slot sa Paris Olympics pagdating sa athletics para sa men's pole vault. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borjas, Sama-sama Tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. BINI, unang Pinoy act na nakapasok sa Top Artist Global Chart ng Spotify. Kasabay niya ng P-pop girl group, nagpasaya rin sa Musik Kalayaan. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihatid ng ating showbiz angel. #World Domination. Panibagong milestone na naman ang nakamit ng nation's girl group BINI. Ang pantropiko at salamin-salamin hitmakers pasok sa Top Artist Global Chart ng Spotify. Sila ang kauna-unahang Filipino artist na nakapasok sa nito ng chart at number 193. Very proud naman ang Bloom sa achievement na ito ng 8-member girl group na mayroon na ngayong mahigit 6.3 million monthly listeners sa nito ng music streaming platform. Last June 11, idinaos ng grupo ang National Happy BINI Day bilang pagdiriwang ng kanilang ikatlong anibersaryo. Habang nitong nagdaang Independence Day, nagtanghal ang BINI sa ginanap na Musik Kalayaan sa Quirino Grandstand. Samantala, maliban sa inabangang BINI-verse 3-day concert ng fans ngayong buwan, may release na bagong single ang grupo na pinamagatang Cherry on Top. Para sa DZRH TV, ito po ang yung showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Bago po tayo magpaalam, June na naman. Bukod sa ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng Araw ng Kalayaan, idagdag na natin sa ating listahan ang makulay at masayang pista ng aliwan. Mark your calendars dahil sa darating na June 27 to 29, matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya naman inaanihan ko po kayong makiisa, makisaya, dahil ang pista'y narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. At yan po ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto po kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.